Okay mga ka-trigger, welcome po muli dito sa ating YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon. Actually ilang beses na itong naitanong sa atin kaya bibigyan ko na ng pansin. Ang nagtanong ay si Charles at ang sabi niya ay okay ba ang STK 100 sir pang first firearms? Prone daw kasi sa jam pag gamitan ng reload. Palitan ba ng recoil spring? Okay na yan. Also, sasagutin natin ito. Ang pag-jam ba ay o pamimili ng bala ay nasa recoil spring? Okay, sagutin natin yan. At re-reviewin natin ang STK. Titingnan natin ang mga pros and cons. Ito ay gawa ng RIA o Rock Island. Sinasabing ito ay Filipino Glock kasi ito ay parang clone ng Glock. Okay, bago yan ay gusto ko lang muna kayong pasalamatan at sa inyong pag-like at pag-share ng ating mga videos dahil tayo ay dumarami ang mga subscribers at maraming salamat din sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong naman kayo para madagdagan yung ating revenues dahil ang ating YouTube channel ay ginawa ko para sa ating charity works. Meron tayong 6 na estudyante na anak ng mga single parent na tinutulungan natin para makapag-aral. Kaya lahat ng kita ng ating YouTube channel ay tinutulong ko sa ating mga 6 na estudyante na anak ng mga single parent. At maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa nagtumulong dito sa at nagpadala sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan para bumili ng baril. Wala po kami pinagbibiling baril. Mag-message lang kayo kung kayo ay gustong tumulong para kayo ay ma-recognize at mapasalamatan ng ating YouTube channel kagaya ni Sir Noli Peace America na walang sawang tumutulong sa ating mga beneficiaries. Maraming salamat sir at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Sana marami pang kagaya ninyo. Okay. So, tingnan natin ang katanungan ni Charles kung okay ba ang STK 100. So, wala tayong dito sa ating range, wala tayong model na ganyan. Wala tayong RIA na STK 100. So, nag-research tayo kasi mahirap naman yung gagawa-gawa tayo ng kwento na wala naman tayong pinagbasihan. Okay, ang sabi dito sa ay ang RIA STK 100 ay gawa ng Rock Island. Okay, kaya nga yan ay ang tawag diyan ay STK 100 Ultra. At may nagsasabi rin na yan ay Filipino Glock dahil nga ang RIA o ang armor ay nabili ng ng Arms Corps. Okay, so at ang sabi sa ating research ay while offering flat shooting Glock-like, okay, Glock-like katulad ng Glock. Sabi nga nila ay Filipino Glock daw yan Glock-like experience with an aluminum frame. Ang pinagkaiba lamang nito ay aluminum frame, all metal. Hindi man all steel, all metal. Ang Glock ay ang frame niya ay polymer. Ito naman ay aluminum frame. Ito has a common problem. Ito ang mga common problem nito. Yung grip niya ay slippery, madulas. Kaya yung iba naglalagay nung stick, yung parang may dinidikit sila sa sa mga grip So, at mayroon ng problema nito inconsistent accuracy, especially with heavier ammo due to its 1 and 1/16 twist. Okay, dahil yung sa 1 and 1/16 twist ng kanyang barrel. So,
may ano ito, may inconsistent sa accuracy, lalo na kung ginamitan mo ng mga mabibigat na amo na bala. Hindi ako may sabi nito, ha. Ito ay ano ng mga ito ay feedback. Nasabi ay a proprietary vortex optic cut that loses rear sight. Okay, so pag ang paglalagay ng ano nito ng optic sight, tatanggalin mo yung rear sight para maikabit mo yung vortex optic cut. Okay, so mawawala yung rear sight at mawawala yung potential reliability hiccup like failure to extract. Ayan pa, may mga failure to extract. So open link to the extractor or plunger assembly. So yan ang mga ano dyan, may nagkaka-failure ng extract at doon sa extractor plunger assembly. So merong ano yan, merong problema din doon. Yan ay ang sabi dito sa ano sa review, making it more of a fun range gun that a duty pistol for some user. Maganda lang itong ano, fun range gun. Ibig sabihin maganda pang practice. Okay. Ang mga common issues nito ay ano, yung grip slippery dahil sa aluminum siya, lack grip texture, yung front and back strap na pero nalalagyan ito ng front and back strap adding grip tape. Yung may nilalagay sila na tape para sa front and grip, front and rear side, rear grip para hindi madulas. Ang sabi ay inaccurate. Ibig sabihin hindi siya ano, hindi pag ginamitan mo siya ng mga heavier bullet ay inaccurate. Ang sabi with a heavier ammo. So yung kanyang putok ay hindi man pang-precision, kumbaga inaccurate. So yan ang sabi, causing at yung iba nagdudulot pa ng keyholing. Alam ba niyo yung keyholing? Bumabalagbag yung bala. Ano ito? Doon sa mga bala na 124 at 147 grains round. Okay. Kung gagamit kayo nito ay stick to lighter loads for accuracy. O si. Kung gusto ninyo ng magandang accuracy ay yung mga lighter loads lang ang magandang gamitin dito. So pagdating sa optic sight, yung Vortex Venom Viper Cut, yun lamang ang kumbaga compatible dito. At tatanggalin mo yung rear iron sight para ma-mount mo yung Vortex Venom Viper, yung Vortex Venom na ano, red dot optic. Some users place the front sight to correct low. Okay. So, pinagbabasihan din nila yung front sight para makorek. Ang reliability nito, some experience failure to feed extract. Yun. So, may problema sa pag-extract ito. So, open resolve by addressing the extractor. So, nare-resolve naman ito na ayos naman yung extractor. The pressure plunger. So, yan ang kinakailangang maayos yan. Kinakailangan ng gunsmith nito. So, or ensuring proper break-in and lubrication. Ayun. Sisiguraduhin lang, wala namang nawawala din yung problema, pero sisiguraduhin lang ninyo na proper yung pagbe-break-in at yung lubrication. Yung lubrication talagang given yan. Napaka-importante kahit sa anong baril yan. Dapat lubricated yung inyong ano. Kaya, advice ko nga ay maganda pan-lubricate yung motor oil. Yan ang ginagamit ko. At ito ay compatible sa mga Glock.
mostly yung mga Generation 3 Glock compatible. Hindi yung barrel ay excluded, hindi kasali yung barrel, hindi man compatible yung barrel. But some parts like yung magazine cuts are proprietary. Yun, magazine cuts pwede. And uses screw instead of pins for disassembly. Okay, kasi yung sa mga Glock, kalimitan yun ay pin lang ang magazine cuts. Pero ito ay screw ang gamit. So yun lang. Mga positive aspect nito ay kung bakit ito ay gusto ng tao ay flat shooting heavy aluminum frame. Okay, dahil heavy aluminum frame ay maganda ang weight niya, distribution provided a very flat fast shooting experience with low recoil. So yung maganda. Ang ibig sabihin ng flat ay yung barrel niya ay kumbaga pag wala kang barrel diyan. Pag mayroon kasi pag hinawakan mo sa grip yung kanyang barrel at slide ay mataas. Ito ay flat, mababa parang yung Glock. So maganda ang recoil. Kasi pag taas ng barrel niya sa kanyang grip, malakas ang recoil niyan. Pero kung mababa lang yung hindi ako nakapagdala ng maganda ang flat shooting niya. Ang aesthetic and feel. Maganda ang balance nito, parang yung pag hinawakan mo ay para ka ring may hawak na 1911 style grip angle. So kaparehas. And attractive slide cuts appeals to many. Dahil yung slide nito may mga cuts, so parang may design. Okay, pwede mo siyang parang yung may mga ported, parang ganun, pero ang barrel naman ito hindi ported. Pwede mong lagyan. So, yun ang ito. Ang essence ng Sticky 100 ay maganda, kumbaga maganda for fun. Unique platform but requires specific ammo. Yun nga lang, may specific ammo na namimili ito. And may need tweaks like grip tape. Yung grip niya, nalalagyan ng grip tape, may nabibili nun. To overcome its design quirk, making its best recreational use rather than demanding defense rules. So, mas maganda itong pang recreation use kisa sa pang defense rule for many owners. So, mas parang kung pang mimilian mo yung pang defense rule, ay parang mas gusto lang nila itong pang recreational use. So yun. So titingnan natin ang nito, ang pros and cons. Okay, para malaman natin ang pros and cons nito. Okay, ang sabi dito ay ang most common problem talaga nito ay most common problem nito ay ang reported ito mga report ito sa Rock Island Armory Sticky 100 pistol ay involve reliability issues. Merong issue sa reliability, especially yung failure to feed and extract. So, yun, ang kamukha na sinabi natin kanina, na-enhance naman yung extractor niya. At pagdating naman doon sa failure to feed, ay di throttling ang katapat niyan. Kaya nga may mga video tayo ng tamang pagtutrotting. Ang isa pa yung slippery grip, madulas ang grip, kaya may nilalagay sila na tape, grip tape, okay, in some areas. And yung pa, limited ang mga optic without an adapter. Okay, so ang optic nito ay yung vortex lang, yung tatanggalin mo pa yung rear sight para mo mailagay yung vortex. So yan, ang mga pros nito at saka cons. Ang isang pros nito ay affordable price compared to premium polymer frame alternatives like Glock 19. So, ibig sabihin, mas mura ito sa mga Glock 19 na mga polymer frame. Yun ang pros nito. Ang cons naman ay inconsistent reliability with some users reporting failure to feed and extract through experience
vary. So yun ang mga feedback dito talaga, yung failure to feed at extract. So may ano ito, may malfunction. Ang isa pang ano nito, excuse me. Ang isa pang pros nito ay yung solid all metal frame. Ang ibig sabihin ng metal frame ay hindi siya hindi siya polymer. Metal siya, pero hindi siya bakal. Kasi ang aluminum ay metal. So metal frame siya dahil aluminum nga siya. Provides a sturdy feel and aids in mitigating recoil, making it soft shot. So maganda ang recoil, yun ang isang pros nito. At ang cons naman ng ano nito ay slippery grip. Madulas ang grip. The front and back strap can be problem, especially with sweaty hands. Lalo kung medyo pawisin ang kamay ninyo, yun, problema ito. Kaya nga may nilalagay sila na ano, yung back strap na tape, grip tape. At ang isa pang ano nito, ang isa pang pros nito ay yung good ergonomics for many users. Yung paghawak mo, magandang hawakan, parang 1911 style ang grip niya. Yung angle niya. At may finger groove for natural point of aim. Yung mga finger mo, may groove siya, may kanal-kanal. At magandang natural point of aim. Yun. Ang cons naman ay limited nga yung ano, yung optic compatibility. Primarily designed for vortex lang footprint, making other optic, yung ibang optic ay mahirap ng ikabit. Kinakailangan mo pa ng adapter. So magpapagawa ka pa ng adapter at may mga kailangan ka pang mga screw. Pero yung vortex venom lang ang maganda dito. Okay. Ang isa pang pros nito ay uses readily available Glock 17 magazine. Yun. Yung magazine ng Glock 17 ay pwede mong gamitin dito. At compatible din siya do sa maraming Generation 3 Glock aftermarket parts offering customization option. So pwede mo siyang i-customize sa mga parts ng Glock na ano, ang mga aftermarket. So yan ang isang kagandahan nito. So wala kang problema sa mga parts nito. Pwede ang Glock 17. Ang isang cons nito ay mas mabigat at mas malaki kaysa doon sa mga polymer carry guns due to its metal frame, like making it less ideal for concealed carry. So medyo hindi ideal sa pang concealed carry dahil nga medyo malaki-balki ito ng konti kumpara mo doon sa mga polymer. So yun ang ano. At ang isa pang pros nito ay decent trigger. Maganda ang trigger nito. For stock striker fired pistol with some reviews describing is a good Crips trigger. Maganda ang trigger. Magandang trigger weight nito. At ang cons naman nito ay rear sight mounted to optics plate. Yun lang. Yung rear sight talaga ang ano dito. Pagdating sa paglalagay mo ng mag-install ka ng ano ng red dot. Ang isa pang cons nito ay pros nito ay aesthetically pleasing design with nice fit and finish for the price point. Maganda ang finish, attractive ang finish nito, yung pang ano, pleasing design, at yung design ay maganda. Nakakita rin ako nito, at kahit makikita ninyo sa picture, maganda yung design niya. Parang astig, may mga doon pa lang sa ano, doon pa lang sa kanyang slide, may mga window. Okay. So yan magandang ano. Ang barrel niya ay 1.6 twist rate. 1:116 twist rate, which may affect accuracy with a heavier 9mm bullet. So 9mm ito, pero
dahil yung twist ng kanyang barrel ay 1 and 1/16 lang. 1:116. So, kumbaga hindi maganda ang pagka-twist ng ano nito. Kaya yung accuracy niya ay hindi maganda pag ginamitan mo ng mga 9mm na bala na ano, na mas mabibigat. Okay, ang overall. Punta tayo sa overall. Ang sticky ay often considered a great value. Maganda ang price niya. A range gun or home defense option due to its unique metal frame and low price. Reportedly, reliability and design quirks may be make some hesitant to use for serious self-defense application. Yung iba nagiging hesitant o nag-aalanganing gamitin pang self-defense application. So, ayan. At palagay ko itong ano na ito ay kinakailangan na itong baril na ito ay kinakailangan ng magandang break-in at kinakailangan ng gunsmith para sa kanyang malfunction. Kasi may malfunction issues nito. Siguro, ang tingin ko dito ay more on gandahan ng ano. Huwag kayong basta-basta mag-tuturuting. Kinakailangan magaling ang mag-tuturuting nito. Dalhin niyo sa akin at kayang-kaya natin yan. Okay, so yan at medyo napahaba na tayo. Okay, at yan ang ating review. Hindi man yan galing sa akin ha. Yan ay mga feedback ng mga user. So, tingnan na lang natin yung ating community spotlight. Palagay ko naman ay nasabi ko ng lahat. So, ang ating community spotlight ngayon, shout out kay Gimboy, meron ka 75 engagement. Shout out kay Kuya Alex, meron ka 17 engagement. Shout out kay Chocolate_Boy, meron ka 39 engagement. Shout out kay Niegas, meron ka 16 engagement. At shout out kay Sir Noli Peace America, NDC. So, maraming salamat sa inyo lahat. God bless at hanggang sa muli nating video. Okay? Thank you very much.